Hollywood TV. Sa kabilang banda, si Monica. Nakaupo pa rin ako sa harap ng dresser na kinakabahan sa kawalan ng katiyakan. Sinabi sa akin ni Lady Ravenwood kanina nang madaanan niya ang kwarto ko na nagsimulang magdatingan ang mga bisita. Isang oras na ang lumipas mula noon at mas maraming bisita ang dumating, at patuloy silang dadami hanggang sa magsimula ang party. Ito ay ang pag-iisip ng pagharap sa iba't ibang mga mukha ngayong gabi na pumupuno sa akin ng pangamba at kakulangan sa ginhawa. Isang mahinang buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi. Kung nandito lang sana si Gabriel, hindi ako masyadong mape-pressure dahil may masasandalan ako. Itinulak ko ang mga pag-iisip ng mabilis hanggat dumating ito bago ito masira ang aking kalooban. Ang pag-iisip sa isang bagay na imposible ay hindi makakatulong sa pagtagumpayan ng aking pagkabalisa. May kumatok sa pinto. "Come in." Umikot ang knob sa kabumukas. Pumasok si Lady Ravenwood sa kwarto ko, naka-halter top gown na gawa sa fine silk. Tamang-tama ang kulay ng gown sa kulay ng kanyang masiglang sapphire eyes. Hawak-hawak niya ang kanyang masquerade mask sa kanyang kanang kamay. "You're nervous." Saad niya, dumapo ang tingin niya sa mukha ko. Ibinaling ko ang atensyon ko sa salamin para tingnan ang refleksyon ko. Looked stunning ang babaeng nakatitig sa akin. Sinong mag-aakalang nanlalamig ang kanyang mga daliri, at nanginginig ang kanyang mga binti sa ilalim ng kanyang gown. Pero nasabi ni Lady Ravenwood ang totoong nararamdaman ko. It must be instinct or hindi niya malalaman. There's no way I could deny it, kaya humarap ako sa kanya at sinabi ang totoo. "I am." Ipinatong niya ang kaliwang kamay niya sa balikat ko. "Hindi mo kailangang kabahan, nandito ako. Chin up, you look perfect tonight." Ang kanyang mga salita ay malambot at nagpapakalma na parang mother's feminine touch. Lady Ravenwood knows exactly how to make me feel better. Unti-unting nawala ang stress na bumabagabag sa akin sa loob ng isang oras, at natagpuan ko ang aking sarili na nakakapagpahinga. This is your moment, the night is yours. Enjoy while it lasts. Isang bagay na matagal mo nang hinihiling ay mapapasayo ngayong gabi. Pero si Gabriel lang ang gusto ko, halos sinabi ko sa kanya. Sa kabutihang palad ay nagawa kong itago ang aking mga iniisip sa aking sarili. Itinago ko ang biglaang pag-usad ng kalungkutan na may ngiti sa aking mga labi. Kung naramdaman ni Lady Ravenwood ang biglang pagbabago ng mood ko ay hindi siya nag-react, sa halip ay binago niya ang topic. Hinawakan ng mga daliri niya ang kulot kong buhok at humahanga sa refleksyon ko sa salamin. "Curly hairs, looks good on you darling." "I think so too," nahihiyang sagot ko. Hinahangaan ang mga kulot na bumabalot sa aking mukha. Ang estilo ay nagbigay sa akin ng isang himpapawid ng misteryo na nababagay sa scarlet gown na isinuot ko ngayong gabi. "Ang iyong ama ay sabik na naghihintay sa ibaba. Hindi na siya makapaghintay na ipakilala ka sa mga bisita." Iniwan ko ang malambot na cushion seat. Ngunit bago umalis, kinuha ko ang huling matagal na sulyap sa buong haba para sanayin ang ngiti na kailangan kong ipakita sa lahat. Nang medyo nasiyahan ako na hindi mukhang pilit ang aking ngiti, naglakad ako patungo sa pintuan sa tabi ni Lady Ravenwood na may hawak na maskara sa aking kamay. Nang malapit na kami sa hagdan, sinuot ko ang masquerade mask ko, at huminga ng malalim bago naglakad patungo sa hagdan. Umakyat si Papa sa hagdan at ikinawit ko ang kamay ko sa braso niya nang makarating siya sa gilid ko. Ngumisi siya sa likod ng maskara niya at lumapit para marinig ko ang mga salita niya sa gitna ng tunog ng tawa at boses sa background. "You look like a princess, Mai Yunika iha." Sabi niya at agad na sumilay ang ngiti sa labi ko. "Thank you Papa, you looked amazing too." Hindi maalis ang tingin ni Lady Ravenwood sa iyo. Pang-aasar ko at ginantimpalaan ako ng tawa. "And you mi amor, you look like a queen." Sabi niya sabay lingon kay Lady Ravenwood. Kinuha niya ang gloved finger ni Lady Ravenwood at hinalikan ang mga palad nito. Parang isang perpektong gentleman na naging dahilan upang maging matangkad na pula ang pisngi nito. "Ladies and gentlemen, here comes the birthday celebrant, Beatrix Gonzalez." Tumigil ang hustle and bustle sa kalahat ng mata ay napalingon sa direksyon namin, habang dahan-dahan kaming naglalakad pababa ng hagdan. Sa isang beses, ako ay lubos na nagpapasalamat para sa maskara na nakatakip sa kalahati ng aking mukha. Nakatulong ito sa aking pakiramdam na hindi nakikita sa 100 pares ng mga mata. Nagsisimula ng tumugtog ang orkestra, na puno ng malambot na kaaya-ayang tunog ang buong silid.
Sa ilalim ng maliwanag, kumikinang na liwanag ng chandelier, ang mga panauhin ay nagtipon-tipon na nakasuot ng kanilang best masquerade attire, ang mga tingin nila na sinusundan ang paggalaw namin pababa ng hagdan. Sa paanan ng hagdan, naghihintay si Lola Melissa Gonzalez, nakababa ang maskara sa kanyang mga kamay na kitang-kita ang ngiti sa kanyang mukha. Nakapaligid sa kanya ang 8 sa aking mga kapatid, lahat ay magara at namumukod tangi sa kani-kanilang mga tuxedo. Ang mga babae sa bawat sulok ng silid ay hindi maiwasang lumunin ang napakasarap na tanawin. Nakatayo sa tabi ni Lola Melissa si Elisa, na ang kagandahan ay nagpapaalala sa akin ng isang Greek goddess sa cream-colored gown na suot niya. Napayakap si Faith sa ilalim ng kanyang mga braso. Nakahawak sa braso ni Ethan si Vienna. Siya ay napaka-adorable tingnan sa kanyang cobalt blue na dress. Tamang-tama ang kulay ng kanyang gown para sa kanyang makinis at porselana na balat. Nakakulot ang buhok niya na parang sa akin na nagmumukha siyang manika. Nandoon ang buong pamilya. Nandoon sina Lady Ravenwood at Elisa. Daan-daang bisita din ang naroon. Ang tanging taong nawawala ay si Gabriel pero hindi siya dumarating. Pero kontento na akong maghintay, kahit umabot ng taon maghihintay ako sa kanya. Nang makarating kami sa ibaba ng hagdan, binitawan ni Lady Ravenwood ang kamay ni Papa at sumama kina Lola Melissa, Elisa, Vienna at sa aking mga kapatid. Humiwalay ang mga tao, nagbigay daan habang dinala ako ni Papa sa dance floor kung saan inilagay ko ang palad ko sa palad niya. Saglit na natunaw ang mga tao at pati na rin ang aking mga alalahanin. Namalayan ko na lang na iniindayog ako ni Papa sa dance floor. Sa kauna-unahang pagkakataon simula noong bumaba kami sa hagdanan ay isang matamis na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Kahit wala ang asawa ko at least kasama ko buong pamilya ko. Iyon ang pinakamagandang regalo na matatanggap ko sa aking kaarawan. Ang aking mga reserbasyon ay lumipad sa labas ng bintana. Natagpuan ko ang aking sarili na gumagalaw sa ritmo ng orkestra, tinatamasa ang mabagal na paggalaw ng aking mga paa habang nakakalimutan na lahat ng tao sa silid ay umiral. Ang gabing ito ay akin, ito ang aking sandali. Ang kasiyahan dito ay ang pinakamagandang bagay na magagawa ko. Ang kaganapang ito ay hindi magtatagal magpakailanman kaya maaari ko ring pahalagahan ang sandaling ito habang tumatagal ito. Ang mga labi ko ay hindi tumitigil sa pagngiti sa buong oras na para bang walang mahalaga sa akin maliban sa matikas na paggalaw sa dance floor habang hawak ako ni Papa. Pangalawang beses ko na siyang nakasayaw. Ang unang pagkakataon ay noong kaarawan ko noong nakaraang taon. Medyo nakakalungkot na hindi ko nakasayaw ang Papa ko noong kabataan ko at kahit noong araw na ako ay 18 taong gulang. Ngunit nagpapasalamat pa rin ako na nakilala ko ang aking ama at mayroon pa akong pagkakataong makasayaw sa kanya sa mga susunod na kaarawan na aking gagawin. Happy birthday, Miyunika Iha. Tinitigan niya ako ng buong pagmamahal, namumuo ang lambing sa kanyang matingkad na mga mata. 1 taon ang idinagdag sa iyong edad kaya tumaas ang iyong kagandahan. Nakangiting dagdag niya. Salamat Papa, bulong ko, ginantihan ko ang ngiti niya. Masaya ka ba? Mahinang tanong niya pagkatapos ng kalkuladong paghinto. Nagulat ako sa tanong na inabot ako ng ilang sandali bago sumagot. Siyempre, masaya ako, Papa. Sinabi ko sa kanya at iyon ang totoo. Though I wasn't 100% happy dahil wala si Gabriel but still I am happy at the moment. I'm glad you are, my daughter. You've had enough hardships in your life. Napalunok siya ng mariin at sumanghot. Panahon na para sa wakas ay maging masaya ka. Nangingilid ang mga luha sa mata niya habang nakatingin sa akin. Niyakap ko siya ng mahigpit. Salamat sa lahat Papa, bulong ko, pinunasan ang luha sa gilid ng mata ko. Handa akong gawin ang lahat para sa nag-iisang daughter ko. Sabi niya at ginawaran ako ng halik sa noo. Nang matapos ang sayaw, inakay ako ni Papa kung saan naghihintay si Ethan. Kahit na nakamaskara ay nakikilala ko ang kapatid ko. Nang bitiwan ni Papa ang aking kamay at nahanap ang kanyang pwesto sa tabi ni na Lady Ravenwood at Lola na Lukdasyang para sa kanilang matching beige na dress, hinawakan ni Ethan ang aking kamay at hinila ako papunta sa gitna ng silid. Sabay ngisi niya mula tenga hanggang tenga habang hinihila ako papunta sa dance floor. Ikaw ang pinakamagandang babae ngayong gabi, ate. Bulong niya malapit sa tenga ko para hindi malunod ang boses niya sa tugtog. Isang ngisi ang lumitaw sa aking labi. Ako ba? O dahil birthday ko? Pang-aasar ko sa kanya at isang malawak na ngiti ang iginanti ko. Ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng isang maskara, ngunit naiisip ko kung paano lumukot ang kanyang mga mata sa ilalim. You're always beautiful ate, ngunit ngayong gabi ay namumukod tangi ka sa iba. Mahinang sagot niya at ramdam ko kung gaano siya ka-sincere. Naniniwala na ako sa iyo ngayon, napangiti ako. Ang malambot na musika na nagmumula sa orkestra ay pumupuno sa aking pandinig habang kami ay gumagalaw sa dance floor.
Sinundan ng lahat ng mga mata ang aming galaw ngunit hindi ito nakaabala sa akin tulad ng nangyari kanina. Sa totoo lang, nabighani ako sa tila mahiwagang sandali na hindi ko pinansin ang mga tao. Happy birthday! I wish you all the best. Above all happiness, may everything you wish come true tonight. Thank you, Ethan. I hope it will. I'm guaranteed that your ultimate wish will come true. Confident niyang sabi. Mabilis na namuo ang kalungkutan sa loob ko. Si Gabriel lang ang gusto kong nandito ngayong gabi, sabi ng isang bahagi ko. Posible kaya ito? Nawala ko ang pag-iisip ng mabilis na dumating ito. Ayokong malungkot, sa ngayon lang gusto kong maging masaya. The song was fading in the background, at ang susunod na kanta ay malapit nang tumugtog mula sa orkestra. Huminto kami at lumapit si Ethan and landed a quick kiss on my cheeks bago niya binitawan ang mga kamay ko. Si Ryle ay sabik na naghihintay sa kanyang turn, bago magsimula ang susunod na kanta ay hinawakan niya ang aking kamay ng marahan sa kanyang kamay, at dinala ako sa gitna ng kwarto. Hindi niya maalis ang ngisi sa kanyang mukha habang ginagawa niya iyon. Happy birthday, Sisi. Binati niya ako. Ang tanging hiling ko lang sa kaarawan mo ay bigyan mo ako ng isang gwapong pamangkin na kasing gwapo ko. O kung maaari ay isang pamangkin na di hamak na mas gwapo sa akin. Napabalikwas ang ulo ko. Isang malutong na tawa ang lumabas sa aking mga labi. Mabuti na lang at napakalakas ng music, kaya hindi umabot sa malapit ang parang walang kabuluhan kong tawa, dahil mababaliw ang lola ko kapag narinig niya ito. You're kidding right? Tanong ko, pilit na pinipigilan ng isa pang parang walang kwentang tawa. Nakangiting sagot ni Ryle tapos yung ngiti niya ay napalitan ng tawa. I'm not. You gave me two lovely nieces and I want a nephew this time. Kailangan mo munang magka-girlfriend, pabirong sabi ko sa kanya. Si Ryle ang pinakamabait na lalaki sa mga kapatid ko. 23 na siya pero ni minsan ay hindi nagkaroon ng girlfriend. I was turned down. Aniya, sa wakas pagkatapos ng sandaling katahimikan. He was spotting like a boy na ang paboritong laruan ay inalis sa kanya. Sa takot ko na masaktan ko ang damdamin niya, pinigilan ko ang ngiti na namumuo sa aking mga labi. She must be blind for turning you down. Sabi ko sa kanya, hindi ko sinabi ng malakas para i-console siya pero dahil ito ang totoo. Sino ang tatalikuran ng isang mabuting lalaki? Dapat ay bulag siya para hindi makita ang magagandang katangian nito. Huwag na nating pag-usapan ang love life ko. Ayokong masira ang birthday mo. Aniya, nabahira ng pamumula ang pisngi niya. Tumawa ako at masuyong hinaplos ang buhok niya na parang bata. Isa iyon sa mga bagay na hindi ko nagagawa noong bata pa siya. Wait for the right girl to come along. It would be all worth it. Hinalikan ko siya sa pisngi, bago niya binitawan ang kamay ko. Ang sumunod na sayaw ko ay kasama si Sky. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila ako papunta sa dance floor habang tumutugtog ang malambot at banayad na musika mula sa orkestra. Ang kahangahangang tunog ay kaaya-aya na pumuno sa aking mga tainga, at ipinikit ko ang aking mga mata, hinayaan ang aking sarili na madala. Sa sandaling ito, gusto kong magsaya at maging masaya para maidagdag ko ang gabing ito sa isa sa mga hindi malilimutang araw ng aking buhay. Happy birthday, Ate Beatrix, my dear lovely sister, sabi niya at nanlaki ang mata ko. Salamat Sky, sagot ko, binigyan siya ng appreciative na ngiti. Nagpatuloy ako sa pakikinig sa tunog ng tumutugtog na orkestra nang bigla kong naramdaman ang bigat ng isang titig sa aking balikat. Totoo, lahat ay nakatingin sa amin sa dance floor pero iba ang pakiramdam na ito. Sa sandaling iyon ay dumausdas ang mga mata ko sa pintuan kung saan naramdaman kong may nakatitig sa akin, pumasok ang isang lalaki sa pinto at nakatutok sa akin ang atensyon niya. Nakatago ang kanyang mukha sa likod ng maskara at tuluyan nitong itinago ang kanyang mga katangian. Bumilis ang pulso ko at napabuntong hininga ako. Matangkad siya at matipuno. Ang itim na tuxedo na suot niya ay kumapit sa kanyang katawan, na nagbigay sa kanya ng magandang tindig. Mahirap na hindi siya makita sa dagat ng mga tao, siya ay masyadong kapansin-pansin para hindi mapansin. Pagtingin ko sa kanya parang nakatingin ako kay Gabriel. Bumilis ang tibok ng puso ko sa naisip. May problema ba, Ate Beatrix? Tanong ni Sky at nang hawakan niya ang mga braso ko ay napagtanto kong hindi na ako sumasayaw. Sorry, akala ko may nakita akong pamilyar. Sabi ko sa kanya, ibinalik ang kamay ko sa balikat niya para ipagpatuloy ang pagsasayaw. Sigurado ka ba? Tanong niya, hindi pa kumbinsido. Oo naman, okay lang ako, masayang sagot ko. Hindi ako sigurado kung maniniwala siya sa akin pero nagpapasalamat ako nang magkibit balikat siya at hindi na nagsalita pa. Wala na ang lalaking nakatayo sa pinto at ang isang parte sa akin ay nakakagulat at the same time ay nadismaya.
Dismayado na hindi ko pa siya natatanaw ng malapitan at malungkot, alam kong hindi siya ang lalaking pinagdadasal kung himalang dumating sa aking birthday at isama ako sa pagsasayaw. Isang mahinang buntong hininga ang kumawala sa aking mga labi. Tumigil sa paggalaw si Sky. Kung hindi niya binitawan ang kamay ko at hinalikan niya ako sa pisngi ay hindi ko na mamalayan na natapos na pala siya. Ang sumunod na sayaw na ibinahagi ko ay kay Troy. Binati niya ako ng happy birthday at nagpasalamat ako sa kanya. Na-distract na ako kaya muntik na akong mamiss ng isang hakbang habang sumasayaw kami. Buti na lang, expert dancer si Troy at magaling ding partner. Ginabayan niya ako ng maayos pagkatapos kong makalampas ng isang hakbang. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga, pinilit kong mag-focus at hindi pa ulit-ulit na isipin ang lalaking nakita kong nakatayo sa entrance. Naiintindihan ko na ang isang bahagi sa akin ay tahimik na nagnanais na ito ay ang aking asawa sa kabila ng alam na ito ay imposible. Nang maramdaman kong medyo kalmado na ako at naging normal ang pintig ng puso ko, inangat ko ang ulo ko at nang maramdaman ko, nakita ko ulit sa gilid ng mata ko ang lalaki. Napalunok ako at napalingon sa direksyon kung saan ko siya nakita pero wala na siya. Ilang beses kong kumurap ang mga mata ko, tinanong ko ang sarili ko kung ito ba ay imahinasyon ko lang. Siguradong pinaglalaruan ako ng mga mata ko. Mabilis na natapos ang sayaw o marahil dahil hindi ko ito masyadong pinapansin. Hinalikan ako ni Troy sa pisngi bago sumama sa karamihan. Humakbang si Keith sa harapan ko at inilahad ang kamay niya na masaya kong kinuha at hinayaan ko siyang hilahin ako papunta sa gitna ng kwarto kung saan kami nagsimulang mag-waltz. Habang sumasayaw kami, patuloy ang pabago-bagong tunog ng puso ko. Hindi ko lubos maisip ang nararamdaman ko. Para akong kinakabahan at nasasabik sa isang bagay na hindi ko maintindihan. Happy birthday, ate. Nagsalita si Keith, ginising ako at hinila ako palayo sa aking umuusbong na pag-iisip. Salamat Keith, sumagot ako. May bumabagabag sa iyo, tanong niya. Nagulat ako nang madali niyang napansin na hindi ako mapakali. I'm sorry, ganun ba ako ka-obvious? Itinanong ko, namangha. Ito ay ang aking intuition na nagsasabi sa akin. Sagot niya, nag-aalala. Sumilay ang ngiti sa labi ko. Okay lang ako, Keith, sabi ko sa kanya. Huwag mo akong alalahanin. Patuloy kaming sumasayaw sa katahimikan. Nanlilisik ang mga mata ko sa mga taong hinahanap ang misteryosong lalaking nakamaskara ngunit wala siya roon. Enjoy this night, ate. I promise, this will be your most memorable birthday ever. Assurance na sabi ni Keith. Isang misteryosong kislap ang naglalaro sa kanyang mga mata na hindi maitago ng maskarang suot niya. At bago pa ako makapagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin, huminto ang orkestra at ganoon din ang sayaw. Binitawan niya ang kamay ko at nang hihinayang akong pinagmasdan siyang lumakad palayo. Nakonsumo pa rin ako sa kuryosidad kaya naawa ako sa hindi ko na itanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng kanyang pahayag. Dumating si Calex at inilahad ang kamay niya sa akin. Kinuha ko ito at nagsimula na kaming sumayaw habang ang orkestra ay nagsimulang tumugtog ng isa pang kanta. Wala siyang sinabi habang sumasayaw kami. Si Calex, sa aking 8 magkakapatid, ay ang tipong tahimik, sobrang opposite ng pagkatao ni Ethan. Pero siya ang pinakamabait na taong nakilala ko. Namatay ang kanyang ina noong bata pa siya at hindi siya umaasa sa iba maliban sa kanyang sarili. Si Calex ang pinakabata at walang gaanong pagkakatulad sa iba pa niyang mga kuya, kahit na lahat sila ay close, at iyon marahil ang dahilan kung bakit siya mahiyain at introvert. Tahimik kaming sumasayaw habang parehong nakikinig sa background song, ang kamay niya sa bewang ko habang ang kamay ko ay nakapatong sa balikat niya. Minsan pa, naramdaman kong may mabigat na tumitig sa likod ko at hindi man lang ako lumingon, alam kong nakatingin sa akin ngayon ang lalaking nakita kong pumasok sa pinto. At dito na po, nagtatapos ang part 68 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.